Magandang araw, Pilipinas, at sa lahat ng ating mga solid na viewers, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, sa ating mga OFWs na nagpapakahirap at nagtatrabaho sa labas ng ating bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga pamilya, para sa kanilang financial future, investments, at retirement. Welcome back po sa ating channel, sa inyong channel, #WalkWithLan. Mga kababayan, may bulong-bulungan po dyan sa Senado. Isang matinding blind item muna tayo bago tayo dumako sa ating mga sasabihin para magising naman ang inyong mga dugo at ang inyong mga diwa. Sino? Sino itong matitinding opisyal na sikat na personalidad dyan sa Senado na kasalukuyang nasa panic mode? Di umano dahil sa utos ng ombudsman. Sino itong tatlong ginigit-git ng isang civil society group na pinamumunuan ng pamangkin ng dating Pangulo? Pero ang totoo, may hawak na matinding resibo at legal strategy na gigising sa natutulog na hustisya, mga kaibigan. Okay truth bomb! Truth bomb, mga kaibigan. Okay, walang iba, mga kaibigan, si dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Senador Robin Hood Padilla, at ang dating Sergeant at Arms Mau Aplaska na mga pinatutugon ng ombudsman sa loob ng 15 araw ukol sa issue ng pag-iwas di umano sa aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa noong May 14, mga kaibigan. So mahigit isang buwan na. Pero teka muna, bago kayo magwala sa comment section, bago mag-isip ang iba na may sabwatan o anomalya, hihimayin natin ang tinatawag nating legal genius move dito. Ito ba ay paglabag sa batas? O ito ay pagtatanggol sa soberenya ng ating bansang mahal? Sa law, sa justice, at sa mismong institusyon ng Senado laban sa uncoordinated na galaw ng mga ahensya. Ika nga natin, bistado ang katotohanan kapag inilatag ang totoong resibo. Panoorin na, mga kaibigan, at tapusin ang video na ito dahil ang mga ibubunyag natin dito ay magbibigay sa inyo ng malalim na lessons, hindi lang sa batas, kundi kung paano protektahan ang inyong sariling karapatan at kabuhayan. Okay, may share lang po tayo. Okay, mga kaibigan. Ayan, yan po yung balitang yun no? So tignan natin ang konteksto, mga kapatid, ha? Noong June 24, naglapas ng utos ang Office of the Ombudsman. Sinasabi ng civil society group na Tindig Pilipinas ay naghain ng reklamo noong June 3 pa naman pala to. Anong sabi sa reklamo? Ginamit daw ni Cayetano, Padilla at Aplaska ang kanilang posisyon at pasilidad para maging santuary o kuta ni Senador Bato de la Rosa na hinahanap ng International Criminal Court, mga kaibigan. Okay, Ngayon, mga kababayan, bakit ito napakahalaga? No? Bakit ito napakahalaga sa atin, sa ordinaryong Pilipino, sa mga naghahanap buhay, sa mga nag-iipon para sa kanilang savings at gustong maging set for life. Simple lang, kung ang ating sariling pamahalaan at ang Senado ay pwedeng pasukin ng basta-basta ng mga dayuhang institusyon na walang koordinasyon sa ating sariling Supreme Court,
o lokal na batas o lokal na korte man lang, di ba? Nasaan ang stability ng bansa natin? Kapag walang political stability, baksak ang ekonomiya, apektado ang inyong investments, apektado ang passive income ng mga negosyante at walang gustong mag-invest sa Pilipinas. Kaya wag nating tignan ito bilang simpleng drama lang ng mga politiko. Ito ay usapin ng law and order. Gisingin natin ang natutulog na lohika rito. Mala, #walk with land energy tayo ngayon. No? Ano ba naman kayo? Gigisingin natin ang katotohanan. Ang akusasyon ng mga kritikong ito, ginawa raw sanctuary ang Senado para kay Bato de la Rosa. Pero pag-aralan natin ang depensa at ang katotohanan na pabor sa tatlong opisyal na ito upang makita ninyo kung bakit safe at legal ang kanilang mga naging aksyon, mga kaibigan, no? Iano lang po natin ito, sandali lang po. Okay, dito muna po tayo kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ang sabi ng reklamo, sasabihin ko na lang po sa inyo, wala raw legal justification ang paglalagay kay Senator Bato sa ilalim ng Senate Protective Custody, mga kaibigan, no? Ngayon, nung lumitaw ito nung May 11, pagkatapos ng 6 na buwang pagkawala, at sinabi pang mapanlin lang daw ang live broadcast ni Cayetano, na mapanlin lang daw. Okay? Biruin mo ba naman, di ba? Sinugod po ang Senado, no? So as Senate President at that time, no, anong gagawin mo? Mga kababayan, supalpal po ang argumentong 'yan. Grabe. Base po sa tradisyon, wala naman po talagang nahuli doon Marami na pong marami na pong nakulong na mga senador, no? Enrile, yan, isang isa yan. Enrile, Estrada, Revilla, yan tatlo, no? Trillanes, Dilima, mga yan, no, mga kaibigan, no? Ngayon, ang protective custody ay ginagawad sa pamunuan ng Senado, kapag mayroong banta ng uncoordinated at questionable pag-aresto sa loob mismo ng compound ng Senado. Bakit tinatawag ni Cayetano na pag-atake? Isipin mo, ang mga armadong elemento ang Senado nang walang formal na pasabi, itong NBI na ito, no? Walang koordinasyon sa Sergeant at Arms habang nagaganap ang mga opisyal na gawain ng gobyerno. Hindi po iyan simpleng pagpapatupad ng batas. Iyan ay malinaw na paglapastangan sa institusyon ng Senado, kaya ang ginawa ni Senate President Cayetano ay hindi para protektahan ang isang kaibigan, kundi para protektahan ang integridad, no? Sabi niya nga lagi, no? It's not about Jinggoy Estrada, it's not about Bato de la Rosa, but how are we able to protect the interest of the Senate? Okay. Ay, nako, mga kaibigan. Ito panoorin po natin. I-share ko lang po sa inyo. Okay, i-share ko lang po ito. Ang mga kaibigan, itong video na ito, ito po yung papatakbo News. The search is on for fugitive Senator Ronald De La Rosa. Police formed tracker teams to arrest the lawmaker who's wanted by the International Criminal Court for his role in the brutal Duterte drug war. That move coming after the Justice Department told police and state agents to enforce the ICC warrant against De La Rosa after the Supreme Court denied his challenge against his arrest. Police units involved have been told to strictly follow operational procedures and ensure De La Rosa's rights are observed in serving the warrant. PNP Chief General Jose Nartates Jr. says the police force will perform its mandate without political bias as public attention intensifies over the ICC case. Well, Senator Robin Hood Padilla denies allegations he helped Senator De La Rosa escape from the Senate's protective custody. Okay, yan na po yun Yun yung sa balita, hinahanap na si Bato de la Rosa at that time. Ito,
pinakita rin ng gobyerno, no, sa pamumuno ng DILG at PNP yung pagtakas di umano. Tignan po natin. Ayan, medyo naghahang lang po, no? Dali City pa. last week. Victoria Tulad now on the line to tell us more about this. Victoria, what else did the senator say? May ads pa no? Hi, Carmina. Senator Robin Hood Ayan po. Padilla has finally confirmed that he was with Senator Ronald Bato de la Rosa when the latter left the Senate in the early hours of May 14. Padilla, in the past couple of days, has refused to categorically say he accompanied de la Rosa, even though authorities presented a CCTV footage where they were seen leaving the Senate. In a statement today, May 22, Padilla said he informed de la Rosa that he was going home last Thursday, May 14, after staying with him. Ayan po, tigil lang po natin dyan, ha? Okay, mga kababayan, ha? Talagang maliwanag naman po, no? Dito naman tayo, no? Ano natin? Sabi po sa reklamo, si Robin daw ay nag-facilitate ng physical escape. Kasi nakita nga doon sa video, no? Dahil pinasakay niya raw si Bato sa kanyang personal na sasakyan noong nagkaroon ng barilan o chaotic shooting noong May 13. At kahit sinabi ni Robin na hinatid lang niya sa Makati at wala namang alam sa susunod na destinasyon, itinuturing pa rin itong krimen ng mga nagrereklamo. Nako, sandali lang, wait lang. Gamitin natin ang utak natin dito. Kayo ba naman may nagganap na putukan sa loob ng compound ng Senado, may kaguluhan, may panic, may takot sa buhay ng bansa at sa mga empleyado. Kung ikaw ay isang senador, nakarinig ka ng putok ng baril at nakita mong iyong kasamahan sa trabaho na humihingi ng tulong para makalabas, saan ka pupunta nun, di ba? At danger zone na Anong gagawin mo? Hayaan mo mabaril o madamay sa gulo? Syempre hindi. Ang pagbabasakay ni Senator Robin Hood Padilla kay Senator Bato ay isang spontaneous humanitarian reflex, mga kaibigan, upang iligtas ang buhay ng isang tao mula sa isang volatile at mapanganib na sitwasyon. Walang premeditation, walang kasunduan para magtago sa batas. Ito ay malinaw na rescue, action sa gitna ng seryosong security breach. Paano mo tatawaging obstruction of justice ang pag-alis sa isang tao sa lugar kung saan may nagbabarilan? Kaya safe na safe ang argumentong ito. Ito ay self-preservation at humanitarian assistance na kinikilala sa ilalim ng pangkalahatang prinsipyo ng hustisya at makataong batas. Okay, iano ko lang po to. Sandali po. Okay. Puntahan naman po natin si dating Senate Sergeant at Arms. Sabi sa reklamo, nagutos daw siya ng mga security protocol na mag-block sa NBI. Nagdulot ng gulo at siya pa raw ang nagpaputok ng unang bala. Kaya nakatakas si Bato. Makinig kayong mabuti. Ang totoong resibo ng training at certification ng mga elite security forces bilang Sergeant at Arms, ano ang pangunahing tungkulin na plaska? Ang protektahan ang buhay ng mga senador, ang mga empleyado, at ang seguridad ng buong pasilidad ng Senado laban sa anumang hindi otorisadong armadong pagpasok. Noong araw na iyon, pumasok ang mga elemento ng NBI, no? Pumasok po yung mga elementong ng NBI na hindi dumaan sa tamang clearance ng Senate Sergeant at Arms. Sa mata ng isang trained military at security professional tulad ni Aplaska, kapag may armadong grupo na pumasok ng puwersahan ng walang malinaw na koordinasyon, itinuturing yan na isang seryosong banta o potensyal na pag-atake. Ang pag-lock-in ng mga gate at mga pagpaputok ng warning shot ay hindi ginawa para patalsikin si Bato. Ginawa yan bilang standard operating defensive procedure para pigilan ang mas malaking trahedya, para maiwasan ang mass casualties sa loob ng civilian facility. Mga kaibigan, ang Senado po ay isang co-equal branch at isang civilian facility. Pero, prinoprotektahan po yan
ng Sergeant at Arms, nandyan yung mga pulis at saka nandyan din po ang mga marino. Kung hindi umaksyon si Aplaska at nagkaroon ng totoong dumanak na dugo sa loob ng Senado, sino ang sisisihin ninyo? Di ba ang SAAA? Din dahil natutulog sa pansitan. Kaya supalpal naman ang kanilang mga akusasyon. Si Aplaska ay gumalaw ayon sa kanyang professional na mandato na protektahan ang Senado. Okay, mga kaibigan, ha? Malapit na po tayo. Okay, nasa ano na po tayo? Paliwanag ni ng henyo. Okay, mga kababayan, narito na tayo sa ating paliwanag ng henyo at ang hatol nila. Kapag binalatan natin ang lahat ng emosyon at ingay sa politika, ang kasong ito laban kina Cayetano, Padilla at Aplaska ay malinaw na walang sapat na legal na batayan para sa obstruction of justice. Bakit? Dahil ang bawat isa sa kanila ay gumalaw batay sa kanilang opisyal na tungkulin sa pangangalaga sa institusyon at sa pagliligtas ng buhay sa gitna ng isang hindi inaasahang krisis na sa seguridad. Ginamit nila ang tamang strategy upang hindi malapastangan ang batas ng Pilipinas. Kaya sa mga naghain ng reklamo na Tindig Pilipinas, siguraduhin ninyong ang mga hawak ninyong ebidensya ay hindi lang basta opinyon. Dahil sa oras na maghain ng kanilang counter affidavits, ang panig nila Cayetano sa loob ng 15 araw na ibinigay ng ombudsman, sigurado akong supalpal ang mga maling akusasyong ito. So bago po tayo magtapos, lambing lang mga kababayan, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Alam niyo, sa mundo kung saan ang kasinungalingan at fake news ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil ng mga makapangyarihan. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Pindutin niyo ang subscribe button ngayon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, we are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. Ngayon na. At para sa mga gustong mas tumulong para sa ating advokasya, para sa katotohanan, sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan at pagbibigay ng gabay sa tamang batas, finances at proteksyon sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Salamat at kita-kits sa susunod na laban. Mga kaibigan, ano po ang opinion ninyo sa isyong ito? Mga kapatid, pabor ba kayo sa naging aksyon ng pamunuan ng Senado para protektahan ang kanilang institusyon ng panahon po ni Senator Alan Peter Cayetano? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Pag-usapan natin yan ng may talino at respeto sa batas. Ito po muli ang inyong kasama sa katotohanan, Lan ng #WalkWithLan. Nagpapaalam, ngunit laging nagbabantay, laging tandaan, ang may resibo at nakasandal sa batas, kailanman ay hindi matitinag. Mabuhay po ang Pilipinas. Paalam.